Hello mga kasari, magandang hapon. So medyo maingay lang guys yung ating electric fan, huwag nyo nang pansinin. For today's video guys is business tips ang i-share ko sa inyo. Ito yung nakatulong sa akin. Naging motivation ko, inspirasyon ko. Kumbaga, itong inspirasyon na to ay hindi naging magandang inspirasyon sa iba. Pero ito yung nag-motivate sa akin para maiwasan ko yung pangyayari na yun na nangyayari sa kapwa ko tindera. So, kaya napalago ko yung sari-sari store at hanggang ngayon, magwawalong taon na yung ating tindahan. Ito talaga yung mahigpit na inaano ko talaga dito sa tindahan. Ito guys, yung pagpapautang. So, marahil ito, madalas nang naitatapik ng kapwa ko small YouTuber / tindera. Sobrang init ngayon guys, kaya ako yung nagpapaypay. Madalas na itong matapik pero ito ay napaka-importante sa isang negosyo, lalo na sa ating sari-sari store na may maliit na puhunan. Bakit ito mahalaga? Kasi guys, kapag tayo ay nagpapautang, 'di ba? Dala pati puhunan. So, kapag itong utang na ito ay tumagal at hindi na nabayaran, pinakasan ka, anong mangyayari sa sari-sari store mo? Siyempre, mababawasan yung puhunan mo, masyashort ka sa pamimili, at the end, baka malugi ka. So, ito guys, yung pinaka na ginawa ko dito Meron kasing nakapagkwento sa akin na tindera noon, ngayon wala na siyang tindahan. Nakwento niya sa akin na kaya nalugi yung kanyang sari-sari store kasi nagpapautang siya ng mga paninda, tinakbuhan siya, pati cash, kahit di niya naman kakilala, pinautang niya kasi sobra siyang naawa sa mga kwento. Mga nakwento sa kanya kahit di niya naman kakilala. Hindi natin alam kung totoo ba yung kinuwento sa kanya. Pero siya ay maawain. Kaya ang nagsakripisyo ay ang negosyo niya. So, yun yung naging inspirasyon ko na hindi dapat ito mangyari sa sari-sari store ko. Nung mga panahon na yun, nagsisimula pa lang ako na paramihin yung paninda ko. Sobrang konti pa lang nung paninda ko noon, siguro mga 6 years ago or 5 years ago yon. So, isang taon mahigit pa lang yung tindahan natin, hindi pa siya ganito, hindi pa siya nagkakaroon ng extension. So, dito mga kasari dati, kung nasubaybayan nyo yung mga vlog ko dati, stress na stress ako sa pagpapautang dito sa tindahan. Pero nagkaroon ako ng mindset na hindi naman dapat tayo matakot na kapag hindi tayo nagpautang, wala nang bibili sa atin. Meron nakapagpaano sa akin guys na, oo nga, tama nga yun. Kasi kung kailangan naman talaga nila yung item, talagang kahit di ka magpautang, bibili at bibili yan sa'yo. So, ayun, meron din kasing mga tao na takot silang tumanggi. Kasi nga, takot silang baka hindi na bumili yung taong yun sa tindahan nila. Pero ang masasabi ko lang sa inyo mga kasari, huwag kayong matakot na magkaroon ng rules sa sarili nyong negosyo, sa sarili nyong tindahan. Kasi at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod sa tindahan nyo. Kung meron mang mga sumamaan loob sa inyo dahil hindi kayo nagpautang, hayaan nyo sila. As long as napapaikot nyo ng maayos yung negosyo nyo. Kasi, kaya nga naman tayo nagnegosyo, diba? Para kumita. Hindi para ipautang ng ipautang sa mga taong makitid ang utak. Na, napautang mo na nga, bandang huli kapag siningil mo, or hindi ka na nagpautang sa kanila, sila pa yung magkakaroon ng sama ng loob sa'yo na para bang ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. So, pabayaan natin yung mga taong yun dahil na-experience ko na yan mga kasari. And, ayun. Okay lang naman ngayon, guys. Yung experience na yun is nakapagbigay sa atin ng lesson na
kahit ano pa mang magawa nating mabuti, nakatulong tayo sa tao, once na may magawa tayong masama, hindi natin pinautang, at the end of the day, masama ka pa rin. So, as long as lumalaban tayo ng patas, wala tayong tinatapakan na tao, ay goods yun. Wala tayong problema doon. Hayaan natin na sila ay magsabi ng kung ano-ano about sa sarili mo, as long as kilala mo naman talaga yung sarili mo, na hindi ka naman talaga ganon, gaya ng mga chinichismis nila or ganyan. Alam ko maraming makaka-relate, mga kasari sa akin, kasi hindi lang naman ako ang nakaranas nun. Maraming mga tindera ang nakakaranas ng ganon. So, pabayaan na lang natin sila, habaan natin yung pasensya natin. So, back to topic tayo about sa pagpapautang. Alam naman po natin talaga na nakakalugi talaga ang pagpapautang, lalo na kapag hindi natin na-maximize or natutukan ng maayos, nasabi sa mga customer na hanggang ganun lang yung kailangan mong ipautang. Kasi kapag natakbuhan ka talaga tapos umabot ng 10K, 5K yung naitakbo sa'yo, talagang napakasakit sa loob nun bilang isang tindera, dahil pinaghihirapan natin bawat kinikita natin sa tindahan. So meron lang dumaan. Lahat ng pagod, effort natin nandito. Halos buhay natin nasa tindahan na. Ako guys, ilang years na akong nagtitindahan. Kaya kapag siguro nangyari sa akin yun, wag naman sana. Talagang ikakalugmok ko at ikakalungkot ko. Pero kahit ganun guys, maranasan nyo yun. Huwag kayong susuko. Huwag kayong madadown. Bumangon kayo ulit at magsimula. Ganun lang naman po ang buhay eh. So, kaya din nagtagal ang sari-sari store ko. Talagang inano ko guys, binago ko yung sarili ko, yung mindset ko na, ayun nga. Kasi noon, give na lang ako ng give. Kumbaga, kapag may umutang, bisyo, ganyan, hindi, mas lamang pa bisyo kaysa sa pagkain. Bigay lang ako ng bigay. Eh, alam nyo naman guys, ang puhunan sa sigarilyo, sa alak, eh sobrang mahal. Talagang naapektuhan nun guys yung flow ng sari-sari store. Kaya napagtanto ko medyo, ang tagal rin eh. Ang tagal ko rin napagtanto na dapat pala hindi ganun. Kaya guys, huwag kayong gagaya sa akin. Kumbaga, gumaya kayo sa akin na na-realize nyo kung ano yung pagkakamali nyo. Hindi yung kinontinue na, hindi yung kinontinue nyo lang kahit alam nyo na parang medyo negative side, diba? So, ayun guys. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Yun lang guys yung share ko sa inyo para magtagal yung sari-sari store nyo. And piliin nyo rin yung mga papautangin nyo, yung alam nyong may pambayad. Hindi naman masamang mamili. And syempre, dapat kakilala nyo yung papautangin nyo. Mahirap namang magpautang sa hindi nyo kakilala, na ang pinaka basis nyo lang is kumbaga pangalan lang ang alam nyo, hindi nyo naman talaga alam yung background nung papautangin nyo. So, sariling negosyo kasi natin ang magsasakripisyo. Hindi lang ikaw, pati yung negosyo mo. Lalo na kung ito naman yung pinagpupunan mo ng lahat, talagang nakakatakot yun ang mangyari talaga sa atin. So, ayun. Kaya guys, lumago din yung sari-sari store ko eh. Kasi nga, iniwasan ko yung mga bagay na, lalo na yung sa pagpapautang nga, talagang hinandle ko siya ng maayos. Ngayon guys, nagpapautang pa rin naman ako, pero sa konting tao na lang, yung mga marunong magbayad at mga kakilala ko, mga kapitbahay lang. Pero, ayun, nagbabayad naman agad. Kaya, wala talaga akong problema ngayon sa pagpapautang dito sa tindahan. Kahit mga kamag-anak, nagbabayad naman sila agad. At yun guys yung pinagpapasalamat ko na hindi na ako talaga stress ngayon sa pagpapautang dito sa tindahan. At ang laki nang naitulong niya sa aking, kumbaga sa hindi na ako nai-stress, diba? Minsan kasi kapag nasobrahan ka sa stress, mapupunta yan sa depression. Ayoko naman nun guys, kasi mahirap magkaroon ng depression. Mahirap ma-depress. So, ayun po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat.